nalaganap ng salita ng Diyos sa buong Asya. No? So, kilala niyo si Saul. Yung unang hari ng Israel. Hindi, si Saul. Saul din kasi pangalan mo. So, Saul, nung hindi pa siya naging Kristiyano, pero nung naging Kristiyano siya, ang naging pangalan niya ay Paul. Isa siya sa mga matitigas magturo talaga. May mga terminologies siya na ginagamit na kung pakikinggan mo, ay, grabe. Diba? Hindi appropriate sa isang lingkod ng Diyos kapag siya ay nagtuturo. Pero kung titignan natin, hindi naman yung anong tinitignan natin. Kung tinitignan natin yung effectiveness. Kaya may mga preacher, may mga pastors na talagang pinag-aaralan nila yung speech, language of speech, kung ano-anong klaseng mga ano pa yan, para maabot yung mga tawag nito, maabot lahat. Kasi katulad ngayon, iba-iba yung ano natin, iba-iba yung age natin, iba-iba yung tawag nito, yung takbo ng pag-iisip natin. Diba? So, pag nagturo ako ng mabigat talaga, hindi naman maintindihan ng mga mas bata. Kaya sa amin, nung pag ay nag-aaral pa sa Bible School, pag kayo ay nagturo, dapat simula bata hanggang sa matanda, maintindihan. No? Maintindihan. So, ngayon, sa umagang ito, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Daniel chapter 3. So, may mga dala pong Biblia, Daniel chapter 3. So, ako na lang po ang babasa at sundan na lang po din yung dyan. Daniel chapter 2, verse 17 hanggang 18. Ang sabi po ng Biblia, sa Daniel chapter 3, verse 17 hanggang 18, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Verse 18, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Tayo po'y manalangin naman namin Diyos o pagpala sa lahat. Salamat Panginoon sa mga ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon ng aming makakakilig ng salita. Bigyan naman niyo ng katalibuhan Panginoon sa pag-aaral sa kanya dito, umagit na kanawa upang maintindihan namin ang mensahe gusto na para sa amin. Muli Panginoon, binabalik ng mga kapurihan sa pangalan ni Jesus. So, ang ating pong title sa umagang ito ay The Fiery Furnace. So, alam niyo naman na yung kwento ni ano pangalan na itong tatlo to? Si Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi naman yun yung talagang pangalan nila. Alam niyo ba yan? Sabagay kasi nakilala kasi natin sila bilang Shadrach, Meshach, and Abednego. But, hindi po yun ang pangalan nila. Kasi yung Shadrach, Meshach, Abednego, pangalan nila yun na ibinigay sa kanila ng mga eunuch. Ano yung talagang pangalan ni Shadrach, Meshach, Abednego? Sige nga, mga YP, preparation. Ano ang pangalan talaga ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Kasi ano nila yan parang palayo sa kanila yan. Parang tinawag sa kanila kasi dumayo sila kung saan. May nakakaalam ba? Shadrach, Meshach, Abednego. Si ano daw? Sige nga. Azariah. So, ang tunay nilang pangalan ay Hananiah,
Mishael, Azariah. Tama ba? Azariah. Ngayon, nung pumunta sila doon kay King Nebuchadnezzar, pinalitan yung pangalan nila. Naging Shadrach, Meshach, Abednego. Ayan, so tatandaan niyo yan ha. Para in case na may magtanong sa inyo, ano yung talagang pangalan nila, Shadrach, Meshach, Abednego, meron kayong may sasagot. Okay? So sila Shadrach, Meshach, Abednego, yan po ay pinangalan sa kanila nung nandoon sila sa Babylonia. So ngayon, sabi dito, number 1, pointer number 1 po natin, the golden image. So, marami naman tayong idea. No, hindi lang naman kasi pag sinabing golden image ang nasa isip natin, yung mga di ba? Alam niyo na 'yon. Diba? So, pero kung titignan kasi natin sa Biblia, pag sinabing image, ngayon, gagawin pa nilang golden, ibig sabihin, minsan kasi may mga silver, may gawa sa kahoy, may gawa sa di ba? Bato. Maraming klase ng images. Pero pagdating kasi sa Bible, from Genesis to Revelation, pag sinabing image, yan ay nagpapatungkol sa mga ribulto. No? Nagpapatungkol yan sa mga ribulto. Ngayon, ano yung mga ribulto? May idea ba kayo kung ano yung mga ribulto? Mga santo. Si Mary, si Joseph. Ano pa? Mga klase ng ribulto na alam nyo. Si Jesus Christ na nakabako sa cross. May itim, may puti. Ako kung may pula. Ano pa? Yung mga alam ninyong idols, images, mga ribulto. Yung sa Egypt, Sphinx, kung alam niyo yung Sphinx, yan yung mga ancient gods na puro ulo lang siya na statue. Kung alam niyo yung Sphinx, S-P-I-N-X. So mga naglalaro ng Temple Run, yan minsan makikita niyo yan sa Temple Run. Mga ancient gods. Ano pa? Sa Egypt, may ulo ng tao, katawan leon ba yun? O tigre, tapos may pakpak ng agila. Yan, mga images po yan. So, sa time ni King Nebuchadnezzar, nagtayo siya ng image. At ang sabi pa doon is, gawa sa ginto. So, sabi dito, verse 1, Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold. Naalala niyo yung baka na gawa sa ginto? Tanso? Narinig ako tanso? Ginto yun. Hindi yung tanso, ginto. Gawa siya sa ginto, yun yung golden calf. Sa kaninong time, binuo yung the golden calf? Kanino po? Moses. Kay Moises. Sino yung gumawa ng golden calf? Sino po? Sino po? Ako, yung people, baka maitanong sa inyo. Kung ang golden calf na buo sa panahon ni Moses, sino ang gumawa ng golden calf? Baka isisi nyo na naman kay Moses, nasa Mount Sinai yun. Huwag nyo isisi kay Moses yun. Kanino? Sino gumawa ng golden calf? 5, Aaron. 3, 2, 1, 0. Sino? Flu, kapatid ni Moses. Amen. Aaron. Si Aaron. Kasi nagalit na yung mga tao. Ang tagal-tagal ni Moses doon, baka mamaya patay na yun.
Sabi ni Aaron, sige, bigay niyo sa akin mga ginto niyo. Walang internet. Walang airplane. Pero may mga ginto. Tayo, walang pera. Pero may internet. Diba? Ang tao ngayon nabubuhay na, di ba wala ng pera, basta may doon. May internet, may cellphone. Iba yung generasyon ngayon. Ang tao ngayon nabubuhay na sa social media. Kaya napakalaking influensya po talaga ng Facebook. Sino gumawa ng Facebook? Ha? Di nyo kilala? Smart. Smart Globe. Talk and text. Sino gumawa ng Facebook? Si Mark Zuckerberg. Parang iceberg lang. Marami ng ano ngayon. Marami ng pinagkakabalahan ng mga kabataan ngayon, ang mga tao ngayon. Kaya nakakaligtaan natin. So, sa time ni King Nebuchadnezzar, nagtayo siya ng image. At ito po ay gawa sa ginto. So may mga sukar pa, whose height was 30 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Mataas. Itinayo niya sa lugar na makikita ng karamihan. Actually, sa makikita ng lahat. Kasi kung babasahin po natin ang Daniel chapter 3, lahat eh. Lahat. Kaya sabi doon, lahat ng makakarinig, lahat ng makakaalam, lahat ng makakakita, pag narinig nyo ang tunog na ito, hindi natin alam kung anong tunog yun, ano? Ano kaya tunog yun? Siguro ariking-king yun. So pag narinig nila yung ariking-king, luluhod na sila. No? Kasi may tunog eh. May tunog. Sabi dito, verse 2, Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Andiyan yung mga priests, governors, verse 3, judges, captain. Verse 4, Then a herald cried aloud to you, it commanded a people, nations, and languages. Ito mo, dami. Diba? Hindi lang basta sa lugar nila, hindi lang basta sa Babylon. Nation. Pati mga bansa, makikita nila, maririnig nila. And languages at iba-ibang mga salita. That at what time ye hear the sound of the corner, just imagine, nandito tayo sa Pilipinas, tapos ang nation ay nasa China, pag tumugtog, maririnig nila. May idea kayo kung anong klaseng ano to, kung anong kamukha nito ngayon? Meron? Na kapag ito ay tumunog, automatic, mananalangin sila. May idea kayo kung ano yan? Ha? Ang lahi nito nagsimula sa panahon ni Abraham. Yun. Ano ko to, naranasan ko to talaga na kapag tumugtog yun at narinig nila yun, kahit sa lugar sila, mananalangin at mananalangin. So ganun yung naging sistema. Kaya sabi dito, ito yung mga instrument na ginamit. May cornet, may flute, may harp, may sackbut, may psaltery, may dulcimer, and all kinds of music. Ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. So parang naging organize, Organize yung lugar, organize yung mga bansa. Na kapag narinig nila, kapag nakita nila, sila ay luluhod. So ito ay naging batas na ginawa ni King Nebuchadnezzar. So
Ngayon, magbibigay tayo ng mga klase ng mga images or magbibigay tayo ng mga verses sa Bible na ano ba yung mga images na yon. So, under ng point number 1, letter A, Leviticus chapter 19, verse 4. Leviticus chapter 19, verse 4. Ang sabi po ng Leviticus 19:4, turn ye not unto idols, or make to yourselves molten gods. Ito po ay yung mga ginagawa ng mga tao. No? Gagawa sila nito, depende sa itsura, no? Tapos sasambahin nila. Sasambahin nila. Ngayon, ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, golden. Hindi natin alam kung mukha niya yun. No? Statue niya siguro yun. Nagawa sa ginto. Letter B, Leviticus 26:1. Leviticus 26:1. Ye shall not make you no idols, nor graven image. So ito talaga yung mga nililikha lang ng tao. No? So sabi nga, gumagawa sila ng mga images, mga idols, tapos sasambahin ng mga tao. Pero sa Bible, dapat ang sinasamba natin yung lumikha, hindi yung nilikha. Magkaiba po yan, mga kapatid. Iba ang lumikha, iba ang nilikha. Pag sinabing lumikha, yun po, halimbawa ako, gagawa ako ng golden image. Ako ang lumikha. So yung nilikha ko, sasambahin nyo. Ganun yung nangyari sa kay King Nebuchadnezzar. Gumawa siya ng image, golden, nagawa sa ginto, tapos sasambahin ng mga nasasakupan niya. So, that time, lahat ng tao na makakarinig at makakakita, pag hindi kayo sumamba sa oras na narinig nyo yung ariking, hirap kasi hindi detalyado eh, no? Basta may music eh, kasi hindi natin alam kung anong klaseng music. Basta pag narinig nyo yung kailangan nyo sumamba, kung hindi, ano mangyayari? Tatapon sa? Saan? Very furnace. Fairy furnace. Ano ba yung tsura nun? Kasi, baka kasi hindi natin masagot kasi wala tayong idea. Ano yung fairy furnace? Ano yun? Natingin ka kasi sa akin. Ano ba yung fairy furnace? Ha? Ha? Assignment mo yan, ha? Mamaya sa pagbalik nyo, tatanungin ko kung ano yung fairy furnace. Idea, fairy furnace. Meron? May idea kayo? Fairy furnace? Para ano? Para mas maintindihan natin yung story. Ano yung fairy furnace? Alam niyo yung ano? Alam niyo yung ano kasi ito eh? Alam niyo yung parang ganito lang, iyan ko na lang. Alam niyo yung kalan na di kahoy? Pugod. Pugod. Ha? Eh? Bibigay pa lang ako ng ano eh. Alam niyo yung pugon, no? Pugon kayo eh. Alam niyo yung pugon. Pero dito, hindi ito basta pugon. Hindi ito basta pugon. Malaki ito. At yung init niya, hindi katulad ng init ng kalan. Diba, pagka yung kahoy, sobrang dami. Malaki din, lumalaki din yung kanyang apoy. Ito, ganun din. Kaya lang, ang pinagkaiba lang nila, mas malaki ito. Mas malaki ito. At kasya ang tao. Parang may climate ka. Kaya lang,
Sa cremate kasi, ano yun eh, gas ang gumagana dun eh. Ito hindi. Natural ito. No? Kahoy, uli, kung ano yung mga pwede pang magpapalakas ng ano. Kasi, mamaya makikita natin kung paano pa nila ano to. Pero nakakatakot. No, nakakatakot. Yung sa posporo nga lang, pag napasok ka, masakit mo. So, it represents hell. Na kapag nandun ka sa loob, talagang mararanasan mo hindi. Talagang mararanasan mo hirap. Siguro yung mga taong ilalagay ko, pagka sinulog, mahihinig mo, nagsisigaw. No? Maaamoy mo, kasi yung pang-amoy eh. Hindi ko alam kung ano yung amoy ng sunog, amoy ng barbecue. One time nga, yung kaklase ko umutot, di ko na-amoy. Ano amoy na utot? Wala, ewan ko, hindi ko rin alam, pero since birth talaga, wala akong pang-amoy. Kaya minsan naiingit ako sa mga ano na, ano ba, dadaanan mo yung mga nag-iihaw-ihaw, tapos marinig, ang bango naman, ano ang amoy mo? Nakakaingit. Anyway, Mariel, alam mo na, yung 44 days, ano yun? Ha? Narinig mo na sa Okay, so verse 6, and whoso falleth not down, worshipeth shall the same are because into the midst of a burning fiery furnace. Pag hindi mo sinamba, hindi ka lumuhod, hindi ka nag-worship, diba, tumugtog na siya, hindi ka nag-worship, hindi ka sumamba, hindi ka lumuhod, hindi ka yumuko, itatapon ka sa saan? Marinig. Saan? Saan itatapon? Hala siya. Rian, saan itatapon pag hindi sumamba? Ha? Pugon? Ay, ayaw nyo gamitin yung furry furnace, ha? Talagang pugon, ha? Itatapon sa pugon. Pag hindi ka sumamba. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Natuwa yung mga tao. Wow! Meron na tayong Diyos na sasambahin. Kaya ang ginagawa ngayon ng social media, gumagawa sila ng mga bagay na pagkakaroon ng tao ng interest. So, at the same time, doon sa interest na makikita nila, doon sa bagay na ginagawa ng social media, doon na ngayon sila na-focus. Doon na sila ngayon na-focus. Kaya nga, delikado ang platform kapag hindi mo kayang kontrolin. Hindi naman sinabing masama. Kasi, ang mga apps, yung mga nakikita natin o yung mga ginagamit natin sa phone, mga entertainment kasi yan eh. Diba? Pag may hawak ang cellphone, kahit mag-isa ka lang, kahit wala kang kasama, hindi ka nabuboring. Hindi ka nababagot. Basta may load. Pagka wala may load, wala rin silver, diba? Ibig sabihin, they are consuming the time. Kaya nga ang Kristiyano, wala nang time magbasa ng Biblia, wala nang time para alamin kung ano yung kwento ni ganito. Yung mga basic characters nga lang, hindi na natin kilala eh. Diba? Hindi na natin kilala. Ang daming characters sa Bible, nasa henerasyon ngayon, sa mga kabataan ngayon, hindi nila kilala. True. Kasi kung magbibigay ako ng example dito, hindi nyo rin siya makikilala. Diba? Kasi wala na po tayong time para alamin pa kung ano yung laman ng Biblia. Kasi nga, nakafocus na tayo sa
mga bagay na mas interesado tayo. Kaya nga ang mundo, sinisikap nilang gawin lahat ng kaya nilang gawin para ang tao mailihis sa Diyos. Kaya inililihis tayo ng tao eh. Inililihis tayo ng kapwa natin, inililihis tayo ng demonyo, inililihis tayo ng kaaway. Para hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos, hindi tayo makapagsimba, hindi tayo maka-attend sa church. Di ba? Nawawala tayo sa focus. Kasi yun ang gusto ng kalaban. Kaya, karamihan sa atin, minsan tumatagal na lang tayo sa church, tumatanda na lang tayo sa church, pero wala talaga. No? Sa palagay na natin sa 20 years ng pagsimba natin, sa 20 years ng pagtuturo sa atin, sa 20 years na nakakapakinig tayo, sa 20 years na nagsisimba tayo, walang absent, always present, madalas wala pa rin talaga natututunan. Yan po ang isa sa mga masakit na katotohanan. Ilang taon ka na sa church? Pero bakit parang wala ka natututunan? Yung topic last Sunday, i-recall mo today. Wala, di rin alam. Hindi na rin maalala. Diba? Kaya, kung titignan natin, dapat siguro sa church may K-12 din. Diba? Ano ba purpose ng K-12? Oh, mga estudyante, nag-K-12 kayo. What is the purpose of K-12? Para i-ready para sa college. Ngayon, yung estudyante na gumraduate ng K-12, pagdating ng college, ino-honor. Ino-honor. To be honest, maging totoo kayo sa sarili ninyo. Yung mga batang gumraduate ng K-12, pagdating doon sa college, ino-honor. Ha? Ino-honor? Hindi. Bakit? Ang kailangan nila, college. Kahit saan niyo po itanong, kahit saan niyo po ano, hindi po talaga na ito. Marami po akong kilala ko sa estudyante kung marami ng K-12. Hindi siya counted. So next, pointer number 2. Ito po yung mga resulta kapag ang isang tao sumasamba, naniniwala, nananalangin sa Diyos-Diyosan. Ito po yung mga resulta. Marami pa, pero hindi ko na ilalahat. So, A. 1 Samuel chapter 15, verse 23. 1 Samuel chapter 15, verse 23. Isa po ito sa resulta ng mga taong merong Diyos-Diyosan. Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 15, verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft. Ang pagre-rebelde ay kagaya ng ano Tagalog ng witchcraft? Pangungulang. So wala palang pinagkaiba ang pagre-rebelde at ang pangkukulang. Pareho po silang kasalanan. Parehong bunga ng Diyos-Diyosan. Tutuloy natin. And stubbornness. Ano yung Tagalog ng stubbornness? Matigas ang ulo, pusong bato. Mga matitigas ang ulo, pare-pareho sila. Is as iniquity and idolatry. Tapos, ano sa sunod niya? Because thou hast rejected the word of the Lord, He had also rejected thee from being king. Sino kaya yun? Sino kaya yung king
na binanggit doon? Sino? Sino? What, sir? Sino yung king na binanggit doon? Ha? Any idea? Sino yung king na pinagalitan doon? Dahil sa Diyos-Diyosan, dahil sa tigas ng ulo, dahil sa pagre-rebelde o pagsuway, hindi na siya pinayagan ng Diyos na magpatuloy ang pagiging hari. Kaya yung anak niya, si Jonathan, hindi naging hari eh. Hindi naging hari eh. Sino yung pinalit ng Diyos? Sino? Ha? Sino to? Si David. Ngayon, sino yung pinalitan ni David? Ha? Si Saul? Si Paul? Si Paul ba? Si Paul? Hindi, New Testament si Paul eh. Saul. Saul lang, hindi siya si Paul. Kasi magkapareho silang Saul eh. Parehong Saul. So dahil sa pagsuway ni King Saul, hindi na pinahintulutan ng Diyos na magpatuloy ang lahi niya sa pagiging hari. Kaya si Jonathan, na kanyang anak, hindi na naging hari yun. Ang pumalit sa kanya si David. Diba? So, kung titignan natin, minsan tayong mga Kristiyano may privileges tayo ng Diyos. Dahil anak tayo ng Diyos, kasi nga, we are saved through Jesus Christ. Anak tayo ng Diyos. May mga privileges tayo na nakukuha natin, hindi kasi dahil magaling tayo, hindi kasi dahil matalino tayo, nakukuha natin kasi privilege natin dahil anak tayo ng Diyos. Ngayon, kapag tayo naging pasaway, kapag tayo hindi naging masunuri, nagrebelde, tumigas ang ulo, yung blessing na para sa atin, pinuputol din ng Diyos. Kaya, imbes na sa atin mapunta, kanina napupunta. Naalala niyo yung 5 talents? May 5 talents, may 3 talents, tsaka 1 talent. Yung 1 talent, kanina napunta yon. Doon sa 5 talents. So, ibig sabihin, ako naniniwala ko, lahat tayo binigyan ng privileges ng Panginoon, hindi nga lang pare-pareho. Diba? Hindi nga lang pare-pareho. Pero naniniwala ko, at least isa, meron tayo. Kaya pag hindi natin ginamit, ikakat yan ng Diyos, ibibigay doon sa mga talagang gumagamit. Kaya nga yung 5 talents, yung 1 talent na binaon niya doon sa lupa, kanino yung binigay? Sa 5 talents. Bakit? Kasi dumodoble eh. Ginagamit. Kaya nga, kung tayo, ang talent natin, kumanta, gamitin natin sa simbahan. Meron akong mga young people na naturuan ko ng music, gitara, hindi ginagamit sa simbahan. Sa akin, wala yun. Kasi tapos na ako dun eh. Diba? Ginagamit nila sa labas. Ginagamit nila sa labas. So, sayang yung, sayang, hindi sa akin sayang yun. Dahil ako, tapos na ako sa pagtuturo na yun eh. So, ibig sabihin, nagawa ko na yung part ko. Diba? Kumbaga parang ganito, sabi ni Kristo sa Matthew chapter 28, titignan natin. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sabi ni Kristo, all power is given unto me in heaven and in earth. Sabi ni Kristo. Ngayon, sabi niya doon, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things. Lahat ng itinuro ni Kristo sa kanyang mga disipulo. So, ibig sabihin,
Tapos na po si Kristo sa pagtuturo. Kaya sabi niya sa mga disipulo niya, humayo na kayo at ituro niyo din kung ano yung itinuro ko sa inyo. Kaya pagdating ng panahon, yung mga natututunan natin sa church, ituturo din natin sa mga susunod na henerasyon. So paano aabot yung turo ni Kristo sa susunod na henerasyon kung ikaw mismo na nakarinig, wala kang alam? Kaya nga sabi ni Pablo dun sa mga simbahang matitigas ang ulo, ang tatanga nyo. Tangang-tanga na ba kayo? Boss, nalasap nyo na yung kapangyarihan ng Diyos. Nalasap nyo na yung kaligtasan kay Kristo. Bumalik pa kayo sa kasalanan. Sabi ni Pablo. Kung ikaw ay sakang normal na tapos first timer ka na nga lang sa simbahan, inimbita ka na nga lang, bisita ka, nakarinig ka ng ganong turo, ano mangyayari? Hindi ka na babalik. Tama? Hindi ka na babalik. Ay, grabe naman yung turo. Kaya na nakakapagtaka, marami pa rin mga Kristiyano na nadudulas, nadadapa, nasasaktan pagdating sa pagtuturo ng tithes. Ilang taong ka ng Kristiyano, tithes lang pinag-uusapan natin eh. Umaatras ka na? Meron akong kilala na kapag tithes ang pinag-uusapan, biglang nawawala. Oo. May narinig ka akong joke nun. Bible student ako na. Meron daw ako, ewan ko joke mo talaga o ano. Kasi ginagwell ko lang. Kaya nga, meron daw isang taong pinoposes. Kaya yung mga taong pinoposes, yung kasi yung mga hindi Kristiyano. Mga hindi Kristiyano yun. Walang Kristo yun. Kaya pag may mga Kristiyano dito, nagsabing Kristiyano kayo, tapos nabalitaan ko, pinoses kayo ng masamang demonyo, ay hindi kayo Kristiyano. Hindi kayo Kristiyano, sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi na po papasukin ng demonyo yan kung talaga nandyan si Kristo. Kaya pansinin ninyo, karamihan ng mga pinoposes, karamihan ng mga nag-i-exorcist. Ano? Puro hindi Kristiyano. Ipoposes si ganito, titignan mo yung background, ano religion? I-exorcist sila. Sino mag-i-exorcist? May nagagawa mo mga ba? Wala sila nagagawa. Paano silang demonyo? Sa panahon natin ngayon, yung mga nagpapalayas ng mga demonyo, napapalayas ba talaga nila yan? Wala na pong kakayanan ng tao ngayon na gumawa ng magpalayas ng demonyo. Dahil lahat po yun nangyari po sa panahon ng mga disciples. They can cast evils. Kaya nilang paglakarin ang bulag. Ay, hindi pala. Kaya nilang paglakarin ang mga pilay. Kaya nilang pagalingin ng mga bulag. Kaya nga sabi dun sa silver and gold have I none, but the name of Jesus Christ, rise and walk. Disciples lang yan, ha? Wala akong Tagalog ng silver. Silver yun. Basta wala akong silver at saka wala akong ginto. Pero sa pangalan ni Kristo, tumayo ka at maglakad. Naglakad. Sa panahon natin ngayon, hindi na po applicable yun. Kaya, nagpalayas ang demonyo, hindi talaga gumagana. Sabi daw ng paabot nga ng dyan, offering plate. Hingi daw tayo ng tithes. Maya-maya nawala. Hindi na siya pinoposes. Kaya, kung sino yung mga Kristiyano, makinig. Kung sino yung mga Kristiyano daw na nasasaktan at galit na galit sa tithes, yun po yung mga hindi talaga Kristiyano. Hindi Kristiyano yun. Utos ng Diyos yun eh. Tapos magagalit ka pag tinuro. At
mali ang tithes, hindi na dapat tinuturo yan eh. Bilang isang Kristiyano, alam mo na dapat yun. Kaya nga po, ang tithes ay hindi kasama. Meron kayong verse na gustong-gusto niyong binabanggit pagka giving. Ano yun? Ha? Ano po yun? Hindi, bukod sa malakal. Meron kayong verse na pinangahawakan na kapag narinig niyo itong verse na to, talagang ang gaan-gaan ng loob niyo eh. Ano kayong verse yun? Ano yan? Ano yan? 9:7. Ano pong ibig sabihin ng 9:7? Magbigay ayon sa nilalaman ng puso. Tuwa-tuwa kayo. Walang laman yung puso. Please. Ay, Pastor, pwede na to. Pag-piso pa ako. Please. Alam niyo ba mga kapatid, hindi kasama ang tithes doon? Maraming pastor nagtuturo kasama tithes doon. Hindi pa kasama tithes doon. God loving a cheerful giver, yun po ay nakapaloob sa offering, sa mga sacrificial giving, sa kung ano-anong mga giving meron kayo. Pero ang tithes hindi po kasama doon. Dahil ang tithes, sabi sa Malaki chapter 3 verse, Verse? Ha? Malaki chapter 3 verse 10. Bring ye. Ito tinuro to ng Diyos ha. Ano ang unang-una mong dadalhin sa church? Sabi ng mga pastor, dalhin mo daw yung tithes mo. Tama? Yes. Pero hindi mo tithes ang tinuro ng Diyos doon. Anong unang-una mong dadalhin? Bring ye. Anong una-una mong dadalhin sa church? Ha? Sarili mo. Kasi yung tithes, hindi yan makakapunta ng simbahan. O tithes, punta ka ng church, may pasok ako, sabihin mo kay pastor, sa akin yan. Abutin ka man ng kamatayan dyan, hindi aalis yan. Ang unang tinuro po ng Diyos, dalhin niyo yung sarili niyo. Yung tithes, secondary lang yan eh. Hindi po kasama ang tithes doon sa pagbigay kayo ayon sa nilalaman ng puso. Yung iba ang turo ng Diyos sa tithes. Kaya huwag niyo isama yan doon sa God loving at cheerful giver. Ay, sige, magbibigay po ako. Ang tithes ay tithes. 10% ng kita mo. Meron kang 10 kondo. Dali mo isang kondo dito. 10% din. Tama? Dito hindi kayo naka-experience dito na may nagdadala dito ng isda sa harap nyo. Tithes yun, offering yun. Wala, hindi nyo na-experience yun. Ako na-experience ko yun nung nasa campus pa kami. Meron pa mga member ang church na mangingisda trabaho. Nakakahuli ng 10, dadali niya isang piraso doon. Depende sa kanya, gusto niya nagdala. May magdadala ng isang ng saging. Ewan ko lang kung may nagdala ng baka doon. Pero ang sarap sa pakiramdam na hindi lang puro pera ang dinadala natin sa Diyos. Hindi lang naman pera kailangan ng Diyos eh. Ang kailangan ng Diyos sa atin, pagsunod. Kaya nga sabi dito sa Daniel chapter 3, kung titignan natin dito, merong mga taong hindi sumunod doon sa decree na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Sino yan? Sabi ko sa inyo eh. Yung ngayon nga lang, 5 minutes ago, hindi nyo na maalala, yung last week pa kaya. Sino yung tatlong hindi sumunod doon sa decree ni King Nebuchadnezzar? Diyan kayo magaling pag may narinig kayo. Kaya minsan yung mga call, pag magkakantahan, tahimik ko. Tapos kung sisimula na, bigla na lang papasok, hindi nila alam saan talaga dapat pumasok eh. Si Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi sila sumunod. Hindi sila sumunod sa utos ni
ni King Nebuchadnezzar. Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Verse 17, if it be so, kung talagang ito ay iyong batas, kasi batas yan, na pinagawa ni King Nebuchadnezzar, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand. Take note mga kapatid, kampante si Shadrach, Meshach, Abednego. Kampante. Ang Diyos namin, ang Diyos na sinasamba namin, kaya kami iligtas sa burning fiery furnace. Diba? Sabi nila sa verse 17, tingnan natin ang verse 18. Verse 18, but if not, parang ganito, ang Diyos ko kaya kong iligtas. Kaya kong iligtas ng Diyos ko sa malaking pugo na yan. Pero kung hindi, sabi nila, but if not, be it known unto thee, kailangan nyo pa rin malaman, sabi nila, anong sinagot nila? That we will not serve thy gods. Kaya ang Diyos-Diyos hindi dapat sinasambahan. Gawa lang ng tayo. Sabi pa nga ng Biblia, may mata, hindi nakakakita. May paa, hindi nakakalakad. Tama? Yung patay nga, kahit kinitiin mo, hindi natatawa yan. Tama? Eh yung revolto pa kaya nga sabi doon sa mga joke nila, Panginoon, tulungan mo naman ako. Manalangin. Panginoon, tulungan mo naman ako. Kailangan ako talaga ng tulong. Napakadami ko ng problema. Ang dami ko ng... Basta tulungan niyo ako, Panginoon. Sabi ng revolto, anak, ako nga di makalis dito eh. Tutulungan pa ba kita? Sabi ng Biblia, may mata hindi nakakakita, may tenga hindi nakakarinig, may paa hindi nakakalakad. Tapos hihingi ka ng tulong doon. Samantalang yung Diyos na buhay, sa pamamagitan lang ng panalangin, makakausap mo na. Hindi ka pa lumalapit. Nagda-doubt ka pa. Talaga ba mayroong Diyos? Natutulong ba ang Diyos? Diba? Maging totoo tayo mga kapatid. Kung si Shadrach, Meshach, Abednego naniniwala, nananampalataya na kaya silang iligtas ng Diyos doon sa fiery furnace, at kahit hindi sila iligtas, hindi pa rin sila sasama. Eh, anong nangyari? Ganun ba? O sige, pinatapon sila. Pinatapon sila sa fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the fiery furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung mga bantay na nagdala doon, kay Shadrach, Meshach, Abednego, sabi ng Biblia, half dead. Halos patay na sa tindi ng init. Ngayon, pagpasok nila doon, anong sabi ni King Nebuchadnezzar nung pagpasok nila doon? He answered, said, verse 24, Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men? Hindi ba 3 yung hinagis natin? Hindi ba 3 yung nilagay natin doon? Ilan ba yung pinadala niya doon? Ha? Ilan? 3. Sino yung 3? Si Abednego. Hindi, kaya mo yan. Ha? Si Shadrach, si Meshach, Abednego. Dinala nila doon. Very furnace. Sabi ni King Nebuchadnezzar, hindi ba 3 yung pinadala natin doon?
Tama, di ba? Tatlo. Ano yung nakita ni King Nebuchadnezzar? Ano yung nakita? Sabi niya, and they, verse 24, did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true. Totoo po. Tatlo yung pinadala natin doon, tatlo yung hinulog natin doon. 25, he answered and said, lo, wait, I see 4 men. Hindi tatlo. Ang nakikita ko, 4. Ha? Take note. Nakita niya 4. Sino yung pang-4? Walking in the midst of the fire. Ito, ilagay niyo sa konsepto ninyo mga kapatid. Nandun sila sa pearly furnace. Napakalakas ng apoy. Napakainit. Pero naglalakad sila sa loob. Di ba pag papasok kayo ng mall, malamig? Di ba? Pasok kayo ng mall, malamig. Ay, sarap. Siyempre magbabagal-bagal ka pa ng konti. Malamig, i-feel mo talaga yung ano. Pero sila napakainit, pero naglalakad lang sa loob. Eh kayo, pag napasok kayo ng mainit na kalan, ano magiging reaction nyo? Ano ba? Aksidente yung nahawakan, gutom na gutom ka na, walang ano. Hindi mo alam mainit. Yung pag nahawakan mo, mapapasok na. Pero sila hindi. Naglalakad pa doon, sabi ni King Nebuchadnezzar. Kaya sabi niya doon, and they have no hurt. Hindi sila nasasaktan. Just imagine, sobrang lakas ng apoy, naglalakad sila sa loob, hindi sila nasasaktan. And the form of the fourth, no. And the form of the fourth is like capital S. Kasi kapag small po yung S, it refers to angels, it refers to men of God. Now, capital S, it refers to, may pangalan pa ba siya dyan? Wala pa. Ano lang ang ginamit? Son of God. Bakit? Kasi si Kristo that time nandyan eh. Hindi nga lang Kristo pangalan niya. Son of God. Dahil yung pangalan niyang Kristo, binigay lang yun nung pinanganak niya siya. Kaya si Kristo, sa pagiging Diyos niya, wala siyang pangalan. He is the Word. Tama ako? He is the Word. John chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. John 1:1. Tama po? Tama po? Pag may umuot. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. John 1:1. In the beginning was the Word. Tandaan niyo mabuti mga kapatid ha. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Magkaiba yan. And the Word was God. Pagdating niya doon sa 14, and the Word was made flesh. Yung salita nagkatawan tao. Sino sa tatlong Diyos, sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang nagkatawang tao? Sino? Sino? Son. Ay, Son. Nagkatawang tao si Kristo. Kaya nga sabi niya, isang katawan ang inihanda mo para sa akin. It refers na magiging kapanganakan niya.
Old Testament, rare occasion na nagpakita ang anak ng Diyos. Pero sa prophecy nila Isaiah, pinag-uusapan na siya. Behold, merong isang birhen, manganganak. Sa panahon natin ngayon, meron bang birhen nanganganak? Meron? Ay, meron. May nakita ko sa Facebook, birhen daw siya. Tapos nabuntis. Pero wala siyang personal, wala daw. As in, wala daw talaga. Totoo kaya yun? Totoo kaya yun? Hindi ako naniniwala eh. Kasi, one time, big time lang itong nangyari sa history. Na si Maria, birhen, nabuntis. Kaya si Joseph, wala talagang kinalaman doon sa pagiging tao ni Kristo. Wala siyang naitulong doon. It is the power of God. Naliwanag po yan, mga kapatid. Kaya kung titignan natin ang biological father ni Kristo, hindi niya naman tatay si Joseph. Dahil wala pong nangyari sa kanila. Ni Maria. Wala pong kinalaman si Joseph. Talagang ang Diyos ang kumilos. Ngayon, after may panganak si Kristo, ayun, nagkaroon siya ng mga kapatid. At yun ay talagang kay Joseph. Sure yun. May mga naging kapatid si Kristo. Panganay siya. Anong trabaho ni Joseph? Anong trabaho ni Joseph? Carpenter. Galing, di ba? Si Kristo kaya marunong din kaya gumawa ng bahay. Tingin nyo. Marunong kaya? Ako naniniwala kasi ako talagang tinuruan yun eh. Kaya si Kristo habang lumalaki, marunong yun, nakakaano yun. Marunong maglagari, marunong mag-ano. Pero ko lang kung may asinta palitada ng tangila. Diba? Pero yung knowledge natin, nasa construction, sa mga pagiging karpintero, talagang marunong din si Kristo. Naniniwala ako doon. Kasi nagsimula ang ministry ni Kristo 30 years old. So, ibig sabihin, from, kailan ba mag-start? O, palagan natin, nag-start siya ng mga 10. Hanggang 29. Pahinga siya ng isang taon. Diba? Sa kanyang pagiging pagbibinatanya, talagang marunong yun. Marunong yun. Kaya nga yun ang tawag sa kanya ng mga tao. Hindi ba yan yung anak ni Joseph, yung nagkakarpintero? Kilala eh. Kilala sila. Baka talagang sila ay magagaling gumawa talaga ng ito. Kaya doon, sa very furnace, 4 ang nakita ni King Nebuchadnezzar. Ngayon, anong sabi ni King Nebuchadnezzar? Verse 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego. Tinawag niya, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Tinawag sila, lumabas sila. Kung normal na tao yun, sunog na yun. Abo na lang yun. Diba? Pero hindi. Sa sinabi nila, lumabas sila. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors being gathered together, saw these men, nakita silang 3, upon whose bodies the fire had no power. Wala. Hindi nag-amoy sunog. Yung buhok nila, di ba, pagka nadampian ng konting apoy, ubos na kaagad. Pero sila wala, kahit isang buhok, wala. Kahit yung damit nila, hindi rin nasunog. Kaya sabi nga dito, the fire had no power, nor was a hair of their head singed. Hindi talaga nasunog kahit isa. Kahit kapiraso, wala talaga. Nor was a hair of their
hedging, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Yung damit, hindi nasunog, yung buhok, hindi nasunog, hindi sila nasaktan, walang power ang apoy. Walang power ang apoy. So babalikan natin yung verse 17, ano sabi nila doon? Our God is able to deliver us. Ililigtas kami ng Diyos namin. At kahit hindi kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos. Yun yung tinatawag na pananampalataya. Kaya kung titignan natin dito mga kapatid, nakita talaga ni King Nebuchadnezzar na yung pananampalataya nitong tatlong to, matindi. Kaya sabi niya sa verse 29, sabi niya dito, therefore I make a decree that every people, ano yung unang ginawang decree ni King Nebuchadnezzar? Ano yung unang decree na ginawa niya? Verse 1. Ano yung ginawa niya? Golden image. Tapos, gumawa siya ng batas. Ano yung batas na yun? Ha? I-worship nila yung golden image. Ngayon, tignan natin sa verse 29. Therefore, I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Kahit si King Nebuchadnezzar naniwala na yung ginawa niyang Diyos-Diyosan, hindi siya maililigtas. Kaninong Diyos ang pinaniwalaan niya? Diyos nila Shadrach, nila Daniel. Ngayon, kung makikita natin sa reflection ng kwento, bilang isang Kristiyano, yung mga tao, sabi nga nila, ang isang Kristiyano ay parang libro. No? Parang bukas na libro na binabasa. Ibig sabihin, yung mga hindi mananampalataya na nakapaligid sa atin, tinitignan tayo, pinakitignan tayo. Ganyan pala ang Kristiyano. Araw-araw nagsisigawan, araw-araw nag-aaway. Ganyan pala ang Kristiyano. Ayaw mo na maging Kristiyano? Ganun ba ang isang Kristiyano? Araw-araw away, gulo, sisigawan, wala ng peace of mind. Ang sabihin ng mga unbeliever, ayoko na maging Kristiyano. Wala namang parang pinagkaiba sa amin. Kaya nga sabi ng Biblia, be an example. Kasi maraming matang nakatingin. Di ba? Kristiyano tayo, pero yung pamumuhay natin, yung mga ginagawa natin, hindi pang Kristiyano. Ako naniniwala kung meron tayong mga old sins. Meron tayong mga old habit na kahit anong gawin natin, hindi talaga natin kaya tigilan. Pero sabi nga ni Kristo, He is a new creation? Creature. If anyone be in Christ, he is a new creature. All things. All things has passed away. Behold, new things. All things are become new. Kaya nga, sabi ni Pablo, nalasap nyo ng kaligtasan,
Isipin mo, dati kang hindi naniniwala kay Kristo. Nakilala mo si Kristo, naligtas ka sa pamamagitan ni Kristo. Isang buwan, bumalik ka sa dati mong Diyos. Yan yung ginagalit ni Pablo, kaya sabi niya, tangang-tanga na ba kayo? Nalasap niyo na ang blessing ng Panginoon, nalasap niyo na yung kapangyarihan ng Diyos, tapos bumalik pa kayo sa dati. Anong hayop yun? Ha? Hindi. Ha? Baboy. Baboy ka rin. Sasabihan mo akong baboy. Baboy sa aso. Baboy. Kasi kahit anong ligo mo dun sa baboy, after niya maligo, ano gagawin? Babalik siya ulit. Ayun yung nature ng baboy. Kaya ang isang Kristiyano na naligtas, nagbago buhay, gumanda buhay sa simbahan, tapos few years later, bumalik sa dati niyang buhay. Ang tawag doon ay, ha? Ano tawag doon? Baboy. Kaya nagsabi niya na, hindi ako. Baboy, talagang baboy. Kasi isipin mo, malinis ka na, bumalik ka pa doon sa ano. Di ba? Talagang baboy ang tawag doon. Kaya, kung titignan natin, madaling maging Kristiyano. Madaling maging Kristiyano. Manampalataya kay Kristo, maliligtas ka. John 3:16. For God so loved the world, itigil sa bibigan Son. And whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Today, sabi ni Kristo, thou shalt be with me in my paradise. Walang good works, mga kapatid. Hindi sinabi sa kanya ni Kristo, o sige, bumaba ka muna, gumawa ka ng good works. Walang good works. Nanampalataya lang siya. Sabi ni Kristo, ngayon mismo isasama kita sa aking kaharian. Madali pong maligtas eh. If we confess, sabi ng Biblia, that Jesus Christ is the Son of God, maliligtas ka. Saan mahirap? Sa pagiging Kristiyano. Mahirap maging Kristiyano. Madali lang maging Kristiyano, mga kapatid. Pero mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano. Hindi pa natin nararanasan ang persecution. Ang nararanasan pala natin yung bagyo. Sila nagtatago sa ilalim ng lupa para lang makapagsamba. Bakit? Pag nahuli kasi sila ni Pablo at ni Saul that time, papatayin sila. Either ipapakulong, itutorture, or papatayin. Dito, hindi pa nangyayari dito yan. Hindi pa natin nararanasan dito. Kaya, ang mga Kristiyano sa panahon nila, ibang-iba sa Kristiyano sa panahon natin. Dahil kung sila, pinapersecute na, pinapapapatay na, nagsisimba pa rin. Tayo, umangbun lang, ay may bagyo. Hindi na tayo nagsisimba. Bagyo pa lang yan. Buti pa nga yung mga nakikita ko po sa Facebook, yung mga mangingilon eh. Bagyo ka lang, nasinggero kami. Bahang-bahan na, nandun pa, umiinom pa. Kristiyano. Pastor, mahanggol po eh. Kasunod na lang po. Hindi na po umanggol. Nagkaroon ng pandemya. Araw-araw umuulan. Wala na. Finish na. Diba? Kaya minsan, yung mga bagay na nire-reason out natin, kaya tayo hindi nakakapagsimba, yan yung ginagamit ng diablo para hindi tayo magsimba. Diba? Ay, maglalaba ako paglinggo. Sa 7 araw na binigay ng Diyos sa buhay mo, isang araw lang ang hiningi. Maglalaba ka ba? Pero sa mga kachat nyo, naabot kayo ng madaling araw, hindi na kayo nakakatulog kasi kilig na kilig kayo. Diba? Kinabukasan, ang lalaki na ng mga eyebag nyo.
pagdating ng susunod na gabi, hanggang kinaumagahan na naman yan, magpupuyat na naman. Kasi kinikilig kayo. Pero kung tayo kikiligin din kay Kristo, siguro hindi cellphone hawak natin. Ang hawak natin Bible. Panalangin tuwing umaga, panalangin tuwing tanghali, panalangin tuwing gabi. Tapos, may midnight panalangin din kasi midnight snack eh. So, nananalangin na pala tuwing tanghali. Every time na kayo ay makaka-experience ng mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos, manalangin kayo. Hindi naman porke sinabi panalangin, nakapikit yung mata. Pwede po tayo manalangin ng nakadilat. Kahit may consciousness tayo. Yung iba nga nananaginip ng gising eh. Yung manalangin pa kaya ng gising, kaya niyo yun. Kaya niyo yun. Pasalamat, manalangin. Focus tayo sa salita ng Diyos kasi lumalala na po ang sanglibutan. Ang dami na pong lumalabas na yun ng mga topics na nakakasira ng pananampalataya ng Kristiyano. Ginagamit nila ang Biblia para sirain din yung pananampalataya sa Biblia. So mamaya, yan, sa mga young people, yan po yung magiging topic po natin. Kung talagang reliable ba talaga ang Bible? Trustworthy ba siya? Pagkatiwalaan ba talaga? So, pray natin lahat ng events natin ngayon. Pray natin lahat ng anytime, basta every time na magkakaroon kayo ng free time, manalangin. Okay? Tayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa mga ganito. Salamat sa pagkakataon na kami po ay makapakinig ng salita. Salamat Panginoon kay Shadrach, Meshach, Abednego na nagtiwala at nanindigan sa kanilang pananampalataya sa inyo. Kahit sinabi nila Panginoon na hindi sila niligtas, hindi pa rin sila sasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Panginoon, hindi lang po mga idols, mga alam ng Diyos-Diyosan, kundi nandiyan din ng mga pera, mga luho, mga bagay na ginagamit ng Diablo, Panginoon, na nawawala ang focus natin sa pananampalataya sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na alisin ang mga bagay na ito, alisin, Panginoon, ang mga nagiging hadlang sa amin upang kami makapagsimba, makapagbasa ng Biblia, makapagpanalangin. Tulungan mo kami, Panginoon, i-guide mo kami, palakasin mo ang aming pusong isipan, palaguin mo ang mga espiritu, Panginoon, kung saan kami ay maging kagamit-gamit at karapat-dapat sa simbahan, itinilaga mo sa amin. Muli, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagsamatalang pag-iwalay, ingatan mo kami, muli sa event namin, mamayang hapon, ikaw ang mamuna, ikaw ang mag-lead, ikaw, Panginoon, magpala sa bawat isang samahan ito. Muli, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus, na ang Diyos at tagapagligtas. Amen.